Ayan, tingnan nyo. 10 liters. So, kalahati ang langis. Isa naman 10 liters, kalahati. Sobra sa kalahati. 3/4. Ayan, mahalo yung diesel tsaka langis. So, ayan mga sir. May siservisan tayo dito. Saan ba to, pre? Morgan. Morgan. Village. Resident. Morgan Executive Sa may pagkakaliwa namin. Village. Ayan mga sir. Sa may Watson. Bante tayo pa, par. So ayan mga sir, may ginawa tayong Nissan Terra. Ang problema nito mga sir, kumbaga uusok siya, ang lakas ng usok doon, tapos lumalagitik doon sa ilalim. Sa palagay ko parang converter. Sige pre, start mo pre. Ayan mga sir, i-start natin. Dito din lumabas yung diesel niya sa intake. Ayan o, dyan lumalabas. Ayan, pangit ng andar kasi doon sa converter sa ilalim. Ayan o. Ayan. Sige pre, revolution mo pre. Ayan o, ang usok. Okay. Ayan. Okay na pre. Wag mo lang i-off. Tapos dito din, ayan, bitak-bitak dahil sa diesel na lumalabas. So ito yung makina niya mga sir. Iniscan namin, wala namang problema. Pero umuusok siya dahil sa siguro malakas na yung buga ng injector. So shout out kay pare. Pre. So ayan mga sir, wala namang lumalabas. Ayan. Wala siyang lumabas, iniscan, wala. Kasi dati daw, ano to pre, kinalibrate na no? Pinakalibrate na mga siguro isang taon na. August, ano pa lang, 6 months. 6 months pa lang mga sir, pinakalibrate. Bagong-bago mga sir, 2022 model. Pinakalibrate na agad ng injector. So ayun mga sir, dito tayo sa Santo Pre, Morgan Executive Residence. Executive Residence BCG. Ayun mga sir, nandito tayo sa parking lot. O ayan, update ko lang kayo mga sir kasi tatanggalin namin yung injector para mapalitan na ng bago, 4. So ayan mga sir, tatanggalin na namin. Naka-PMS na rin to sir? Naka-PMS ka na nito? Oo. Ano bang nilinis nila? Wala naman po, nag-change oil lang. Chinsuwe lang. Ito nilinis ba to yung intake EGR ganito? Wala. Dapat nilinis yan. Ano na lang din natin, isama na lang din natin to. Ito sir, isama na lang din natin to. EGR. Lahat. Para isahan na lang. Kapayawakan mo pre. Ilawan mo pre. Ako muna ng mga tools pre. DCT. Ratchet. Ratchet. Cheese. Ito yung combination pre. Ano po sir? Kaya palang lakas ng usok. Oo.
So ayan mga sir, tatanggalin na natin yung injector. So ayan, binaklas na namin yung sa ibabaw para mabunot na namin yung injector. So ayan mga sir, baka nagtaka kayo kung bakit injector ang diagnose natin or injector ang tatanggalin natin. Kasi ang unang problema daw nito mga sir, habang tumatakbo, lagi siyang namamatay. So nung pinasok niya to sa shop mga sir, iwan ko kung sang shop ang napasukan sa may-ari nito. Ang diagnose nila mga sir, injector daw, kailangan daw i-calibrate kasi yun daw ang dahilan kung bakit lagi siyang namamatay. So nung sa halip na nakalibrate yung injector mga sir, mas lalo pang lumalala ang problema kasi nung naikabit na, bigla lang siyang nag-weld. Tapos naghalo na yung langis tsaka diesel. So yun ang dahilan mga sir kung bakit nag-wild siya, naghalo na yung langis tsaka diesel. Ang payo ko lang sa kapwang mekaniko dyan, di tayo basta-basta mag-diagnose kung hindi pa natin kumbaga hindi pa klaro. Tapos pag magtanggal tayo ng injector sa mga ganitong klaseng sasakyan, dapat sureball ang higpit ng return kasi ang return nito nasa loob. Kung tumatagas yun, tatapon yun sa loob ng makina. So ganito ang nangyari niya mga sir. Nagpalit tayo ng bagong injector. So ayan, naikabit na. So pang Nissan ang binili natin mga sir. Yun ang naging problema niya. So ayan, na-drain na natin yung langis tapos naikabit na rin natin yung bagong injector mga sir kasi kinalibrate nila yon. Tapos mausok na din. So ayan yung injector niya mga sir, 4. Ayan, kung nakikita nyo. So ayan, nagpalit tayo ng bago. So ngayon naman, papakita ko yung langis na nakuha namin. So ayan mga sir, almost 30 liters ang nakuha namin. So panoorin nyo to mga sir. Ayan, tingnan nyo. 10 liters. So kalahati ang langis. Isa naman 10 liters, kalahati. Sobra sa kalahati. 3/4. Ayan, mahalo yung diesel tsaka langis. Ayan, meron pa doon sa ilalim. Ayan. May isa pang galon. Dahil sa injector. So, ayan mga sir, nakakabit na yung bago. Pre. So ay mga sir, fast forward tayo para hindi kayo aantukin sa kakapanood kasi nag-uusap-usap lang kami dyan kung ano ang dapat naming gagawin tapos kung tama ba yung gawa namin tapos nagsa-shoutout lang mga sir. So ayan. Malaki ang bawas. Yung kain na napansin ko, simula nung nagpalit ng criminal check, naglagay ng kain na... Yung simula nagpalit sila nito? Oo. Yung kinalibrate? Oo, simula na ng kain sa gasolina. Sa diesel. Oo, lalo na pag naka-idle lang. Oo. Nakain. Yun nga, buti, hindi na puno yung makina mo. Almost 20 liters ang nakuha. So, ayan. Battery choy. Papaandar na. Jeez, ano? Backrings. Hindi pa balik yung sleep niya. Alin sir? Yung sleep ng battery. Ay, mamaya na. Ipipix muna natin. Papaandarin muna natin. Mamaya na natin ipipix pag okay na talaga. Ayun, knock out. Double check pre, wala na talagang naiwan pre. Sakit. Iwan. Asawa natin sa bahay. So ayan mga sir, double check muna natin bago natin papaandarin
So hindi ko lang napakita mga sir nung umandar na siya kasi bawal daw dito sa loob ng hotel Okay na yan. ang gagawa. Pinagalitan na kami ng manager dito kasi nag-a-alarm na daw yung sensor ng tubig. Nag-a-alarm na daw yung buong hotel. So kailangan tong madala namin sa bahay ng may-ari mga sir kasi may gagawin pa kami. So hindi ko lang napakita mga sir pero napaitakbo namin to Taguig to hanggang Cavite, Lancaster. So ayan mga sir. So ayan, ganito na ang nangyari. Umabot na kami sa bahay ng may-ari. So binaba na namin yung transmission kasi nung pinatakbo namin mga sir, wala na siya nagiging problema sa makina pero may tunog siya sa ilalim. So ayan, papakita ko yan kung ano ang naging problema niya sa ilalim mga sir. So ayan mga sir, yung tornilyo. Ano siya? Dito, na loose thread, ayan o. Yan. Yung isa naman, natanggal. Pumasok dun sa makina. Kaya maingay. 4 lang na tornilyo to. Pero 3 lang ang nakuha. Ang isa natanggal. So, ayan. Kakabit na yan. Palit ng bagong inverter. So ayan, ipapaliwanag ko kung bakit binaba namin yung transmission. Kasi nung pinatakbo namin to mga sir to Taguig hanggang Cavite, may tumutunog siya na kumakalansing doon sa ilalim na tunog lata. So nung binaba namin yung transmission mga sir, yun nga ang nakita naming problema, yung lost thread ng tornilyo. So baka nagtaka kayo mga sir kung bakit naapektuhan yung transmission kasi nung biglang nag-wild yung makina, hindi pa siya nakaapak ng gas pedal, inapakan niya yung preno. Kaya yung pag-apak niya yung preno, siyempre mag-aalkontra yung transmission kasi nakadrive yung cambio niya. So, ganun ang nangyari niya mga sir. Kumbaga, nag-alkontrahan sila. So, dahil sa injector mga sir na kinakalikot, marami ang naapektuhan. Marami ang naging problema niya mga sir. So, ayan mga sir, pagkatapos nito, i-road test namin. So, okay mga sir. Siguro Google Map eh. So, ayan mga sir, kakabalik lang sa pag-road test. So, ayan, wala na siyang kalansing na tunog lata doon sa ilalim. Balik sa original na siya. Tapos wala na ding usok. So, hanggang dyan lang mga sir. Salamat.